Legacy in Disguise. Kabanata 4 na po. Pagka-uwi ni Adrian Laurent, ni hindi na niya muling inisip si Celine Fontaine. Ngunit nang medyo hamupa na ang kanyang damdamin, bigla niyang naalala, ang gamot na ipinangako niya kina G. Tiansheng at sa pamilyang Montreuil ay hindi pa rin niya na isasagawa. Para sa kanila, ang gamot na iyon ay tila himala, isang pambihirang lunas na kayang magpagaling ng mga sugat at karamdaman na akala mo'y wala ng pag-asa. Pero para kay Adrian, iyon ay isa lamang sa mga pinakapayak na race eta mula sa 9 Secrets of Heavens. Kung ang mas matataas na antas ng gamot ang marerefina niya, baka nga muling mabuhay ang patay, o di kaya'y makamit pa ang immortalidad. Ngunit ang problema, ang mga gayong gamot ay nangangailangan ng mga bihira at halos alamat na lamang na sangkap. Marami sa mga ito ay kailangan pang ihalo sa aura, isang bagay na hindi pa niya lubusang nasasanay. Baguhan pa lamang siya sa landas na ito, kaya't wala siyang magagawa kundi ang humakbang ng paunti-unti, dahan-dahan. Ang dahilan kung bakit siya pumayag na gumawa ng gamot para sa Montreuil ay dahil gusto rin niyang masanay sa paggawa ng medisina. Ngunit wala siyang sapat na sangkap. Kaya kung gagawin niya ito para sa pamilya ni Juliet, natural lamang na hilingin niya ang tulong ng mga ito para sa mga materyales. Agad siyang tumawag kay Juliet. Sa mga nakalipas na araw, hindi na mawala sa isip ni Juliet si Adrian. Ayon nga kay Lucio Montreuil, sino mang pamilya ang magkakaroon ng manugang na tulad ni Adrian ay agad na angat ang estado. Isang tulad ni Adrian, isang maestro, isang kababalaghan, ay hindi dapat mapunta sa isang ordinaryong pamilya gaya ng Rousseau. Isa siyang anak ng dragon, kaya't sa isang pamilyang dragon lamang siya nararapat. Sa bawat araw na lumilipis, lalo pang tumitindi ang damdamin niya para kay Adrian. Kahit may bahid ng hiya, umaasa pa rin siyang magkaroon sila ng pagkakataong maging malapit. Ngunit may takot rin siya, baka mahalata ni Adrian ang kanyang nararamdaman. Isang prinsesa si Juliet sa Nanjang. Sa kanya, baliwala ang kagandahan at talino ng ibang mga babae. Kaya't hindi rin siya madaling mahulog sa isang lalaki. Pero si Adrian, siya ang unang gamulo sa kanyang puso, at ang mas masakit pa, may asawa na ito. Habang nilalaro niya sa isip ang lahat ng ito, bigla siyang tumunog ang telepono. Nang makita niyang si Adrian ang tumatawag, agad siyang kinabahan. Nanginginig pa ang tinig niya nang sagutin ito. Mr. Laurent, anong ikinagagalak ng tawag ninyo sa akin ngayon? Tanong niya, pilit pinapakalma ang sarili. Miss Montreuil? Ani Adrian na may bahid ng ngiti sa boses, bukas sisimulan ko na ang paggawa ng gamot. Kailangan ko ng ilang sangkap. Maaari mo ba akong tulungan at ipa-deliver sa akin? Parang tinamaan ng kidlat si Juliet sa tuwa. Sa wakas, gagalaw na si Adrian para sa kanilang pamilya. Kanina pa sila naghihintay ng balita, ngunit ni isa sa kanila ay hindi naglakas loob na magtanong. Sino ba naman sila para magmadali sa isang taong tumutulong ng walang kapalit? Mr. Laurent, huwag kayong mag-alala. Mabilis niyang tugon. Ibigay niyo lang sa akin ang listahan. Ako na ang bahala sa paghahanap ng pinakamagagandang sangkap. Ipapadala ko agad. Magaling, ani Adrian habang bahagyang tumango sa telepono. At siguraduhin mong marami ang ipapadala mong supply. May iba pa akong pagkakagamitan. Hindi pera ang problema ni Adrian. Ang kailangan niya ay maaasahang pinagkukunan ng dekalidad na sangkap. Sa mundong ginagalawan niya, ang mga sangkap ng gamot ay parang sinaunang kayamanang pambansa, bihira, mahalaga, at hindi basta-basta ibinibenta. Mababa pa ang kanyang impluwensya sa Nanjang, samantalang ang pamilyang Montreuil ay matagal nang nakatanim sa lungsod. Pagkababa ng tawag, agad nagpadala si Adrian ng listahan kay Juliet. Nang matanggap ito, tumawag agad siya sa isang kilalang tao, si Henry Chin ng pamilyang Chin. Kahit hindi kasintaas ng Montreuil ang kanilang antas, kilala ang pamilya Chin sa larangan ng antiques, mga klasikong koleksyon, at higit sa lahat, mga halamang gamot. Hindi rin alam ni Adrian, pero si Henry Chin ang may pinakamalaking imbakan ng halamang gamot sa buong Nanjang. Hindi lang ito maliit na negosyo. Isa itong malaking pabrika na nagde-deliver sa mga botika at ospital, pang-wholesale, hindi retail. Mr. Henry Chin, panimula ni Juliet sa tawag. May kailangan ako. Gusto kong makakuha ng mga sangkap para sa medisina. Ang pinakamaganda, at malakihan. Agad na pumitik ang radar ni Henry Chin. Miss Montreuil, ang gamot bang ito ay para kay Mr. Adrian Laurent? Hindi na siya nagpaikot-ikot. Oo. Alam mo naman na si Mr. Laurent ang nagligtas kay Grandpa. Ngayon, gusto niya akong bigyan ng gamot. Kaya ako ang baalang maghanda ng mga sangkap.
Tumindig ang balahibo ni Henry sa tuwa. Miss Montreuil, ako na ang bahala. Ako na ang magde-deliver mismo kay Mr. Laurent. Ngunit agad siyang pinigilan ni Juliet. Mr. Chin, kung maaari po, ako na ang tatanggap at magbibigay sa kanya. Gusto ko sanang personal itong ihatid. Tahimik sandali si Henry, tapos nagsalita ng buong paggalang, Miss Montreuil, hindi ko napaliligay-ligayan. Gusto ko rin sanang makiusap kay Mr. Laurent para sa gamot. Kaya't sa paghahatid ko ng mga sangkap, baka sakaling mabigyan niya rin ako ng pagkakataon. Napaisip si Juliet. Kahit hindi niya payagan, sigurado naman siyang gagawa ng paraan si Henry para makalapit kay Adrian. Kaya't minabuti na rin niyang gamitin ang pagkakataon para magkaroon ng utang na loob si Henry sa kanya. Sige na nga, ani Juliet. Pero siguraduhin mo lang na tama ang mga sangkap, ha? Baka kung ano pa ang maidala mo. Makakaasa kayo, Miss Montreuil. Paniniguro ni Henry. Walang makakalusot na pagkakamali. Ipapadala ko agad. Pagkababa ng tawag, hindi maitago ni Henry ang tuwa. Napapakamot siya sa gilid ng kanyang ulo habang palakad-lakad. Napansin ito ng kanyang anak na si Miss Lyra Chin, isang magandang dalagang may matapang na personalidad. Papa, tanong nito habang nakataas ang kilay. Anong kinatutuwa mo? Tumawa ng malakas si Henry. May magandang balita. Talaga? Tungkol saan? Kay Mr. Laurent. Sagot ni Henry na tila ba isang batang nanalo sa raffle. Napalunok si Lyra. Yung Mr. Laurent. Yung alamat. Bakit po, Papa? Gagawa siya ng magical medicine. Si Miss Montreuil ang nag-utos sa akin na ipaghanda siya ng mga sangkap. At kapag naihatid ko na iyon, hihilingin ko rin ang sariling gamot para sa pamilya natin. Mula nang turuan siya ni Adrian kung paano maging isang tunay na tao, lubos nang naunawaan ni Lyra ang ibig sabihin ng kasabihang, may langit sa ibabaw ng langit, at tao sa ibabaw ng tao. Nang malaman niyang may taglay na pambihirang kapangyarihan si Adrian, hindi niya napigil ang hanggan ito ng labis, hanggang sa makaramdam siya ng hiya. Noong una, palaban pa siya, sinusubukan pang tapatan si Mr. Laurent. Pero gaya ng maraming magagandang babaeng may matitigas na personalidad, mas naaakit sila sa mga lalaking higit pa sa kanila, yaong mga tunay na makapangyarihan, yaong kayang paamuin ang kanilang apoy. Kaya't si Lyra, kahit na ayaw pa niyang aminin, ay palihim ng sumasamba kay Adrian. Nang marinig niya na balak ni Adrian gumawa ng mahiwagang gamot, napaangat ang boses niya sa gulat. Hindi ko akalaing may kakayahan si Mr. Laurent na lumikha ng ganitong klaseng gamot. Napabuntong hininga si Henry Chin. Napakatapang at matalino ni Mr. Laurent. Ang ipinapakita niya sa atin ay patak lamang ng kanyang tunay na galing. Narinig ko pa nga, ilang araw lang ang nakaraan, mismong si J.T. Yansheng, ang kilalang doktor sa buong bansa, ay lumuhad sa kanyang galing sa medisina. Ang sugat niya ay gumaling lang dahil sa gamot na ginawa ni Mr. Laurent. Ha! Muntik nang mabitawan ni Lyra ang hawak niyang tasa. Ang pamilya nila ay matagal nang nasa negosyo ng mga halamang gamot. Kaya kahit papaano'y marami na rin siyang alam sa larangan ng medisina. Kilala niya si J.T. Yansheng bilang isang alamat, isa sa pinakamatataas na haligi ng tradisyonal na medisina. Kahit ang mga pinakamakapangyarihang tao ay nahihirapang kumbansihin ang matanda para lang magpakita. Pero ngayon, mismong si J.T. Yansheng ay humahanga sa isang kabataang tulad ni Mr. Laurent. Napalunok si Lyra. Sa kanyang dibdib, unti-unting tumitibok ang isang kakaibang damdamin, hindi lang paghanga, kundi matinding paghanga na humahantong na sa paghanga ng isang babae sa isang lalaking nais niyang paglangkuran. Tila may mainit na alon na biglang bumalot sa kanyang puso. Napansin ni Henry Chin ang bahagyang pamumula ng pisngi ng anak. Napakunot siya ng noo, pero agad ding napagtanto ang nararamdaman ni Lyra. Napangiti siya at sinabing, Lyra, ako na ang baalang maghanda ng mga halamang gamot ngayong araw. Bukas ng umaga, ikaw na ang magdala ng mga ito kay Mr. Laurent. Ako. Gulat na tanong ni Lyra. Hindi ba't ikaw ang palaging nakikipag-usap sa kanya? Bakit bigla mo akong isinasabak? Ngumiti si Henry. Kasi, babae ka. Magkasing edad pa kayo ni Mr. Laurent. Mas magiging natural ang usapan ninyo. Sabay dagdag niya, saka para sabihin ko na rin sa'yo ang totoo, akala ng iba, mataas at makapangyarihan si Mr. Laurent. Pero ang totoo, sa loob ng maraming taon, naging simpleng manugang lang siya ng pamilyang Rousseau. Oo nga pala. Tugon ni Lyra, narinig ko na rin yan, pero ang hindi ko maintindihan, kung ganoon siya kagaling, bakit pumayag siyang maging manugang ng pamilyang Rousseau.
Kahit pamahal niya si Elise Rousseau, pwede naman niyang sabihin ang totoo at ikasal ng maayos. Bakit niya kailangang magpakumbaba ng ganon? Napailing si Henry. Yan nga ang palaisipan. Baka nga talagang dahil sa pag-ibig. Pero may narinig akong chismis, na si Carmela Rousseau pa raw mismo ang nagkalat na si Mr. Laurent ay hindi man lang nakakapasok sa kwarto ni Elise. Sa sahig lang daw siya natutulog. Ha! Napamulagat si Lyra. Pambihira. Pinagkakaguluhan siya ng lahat ngayon, tapos dati, natutulog lang pala siya sa sahig ng pamilya ng asawa niya. Hindi nila alam kung gaano kabuti at kalalim si Mr. Laurent, ani Henry. Baka isa yun sa mga paraan niya ng pag-aayuno o pagtitimpi. May mga taong naniniwala na mas tumataas ang kapangyarihan kapag mas sinasanay ang sariling magtiis. Ah, ganun pala. Tumango si Lyra. Lalong naging kamangha-mangha si Mr. Laurent sa paningin ko. Ngayon ay naging seryoso ang tono ni Henry Chin. Lyra, hindi magtatagal, si Mr. Laurent ay lilipad paakyat sa langit. At pagdating ng panahong yun, sa buong Nanjang, pati na ang malalaking angkan sa buong bansa, ay mag-aagawan upang mapasakamay ang kanyang pabor. Iaalay nila ang pinakamagaganda nilang anak na babae. Kaya habang may pagkakataon ka pa, ikaw na ang mag-abot ng gamot bukas. Ha! Muling namula si Lyra. Papa naman. Anong sinasabi nyo? Wala akong. Alam sa ganyang bagay. Huwag mo akong lokohin, sagot ni Henry, sabay taas ng kilay. Kilala kita, anak. Nakikita ko sa mga mata mo. May paghanga ka kay Mr. Laurent, hindi ba? Napayuko si Lyra. Ilang sandali ang lumipas bago siya marahang tumango. Lyra, muling sambit ni Henry. May kutob ako, hindi magtatagal, lalayasan na ni Mr. Laurent ang kulungang iyon ng pamilyang Rousseau. Darating ang panahon na magiging malaya siya. Ngayon pa lang, itaguyod mo na ang ugnayan ninyo, o baka higit pa doon. Napatingala si Henry at tila nagsimulang mangarap ng gising. Kung sakaling mapasok natin ang isang katulad ni Ginoong Laurent sa ating pamilya bilang manugang, tiyak magbabago ang kapalaran ng angkan natin sa susunod na 100 taon. Matutupad natin ang pangarap ng mga ninuno natin. Ang pamilyang Chin, magiging pinuno ng buong bansa. Masisiyahan ang mga espiritu ng ating mga ninuno sa puntod. Parang kinuryent ang puso ni Lyra. Ang mga salitang iyon, mga pananaw ng isang ama para sa kapakanan ng buong angkan, ay tuluyang nagtanggal sa alinlangan sa kanyang damdamin. Hindi lang pala ito simpleng paghanga. Hindi lang ito usapin ng pag-ibig. Ito'y usapin ng kapalaran ng isang buong angkan, ng pamilyang Chin. Kaya't agad siyang nagsalita. Pa, ihanda niyo na po agad ang mga halamang gamot. Ako na ang bahala kay Mr. Laurent bukas. Tumango si Henry nang may buong kasiyahan. Dapat magayos ka ha. Alam mo naman, hindi man tayo ang pinakamaganda sa buong bansa, pero dito sa Nanjang City, ikaw ang isa sa pinakakilalang dalagang maganda. Kung mag-aayos ka lang, tiyak hindi siya makakaila sa'yo. Namula si Lyra, pero matatag ang kanyang sagot. Opo papa. Gagawin ko ang lahat. Ayokong masayang ang pagkakataong ito. Mabuti, ani Henry. At huwag mong kalilimutang sabihin sa kanya na iginagalang siya ng buong pamilyang Chin, at bukas palad kaming susuporta sa anumang pangangailangan niya. Ipaalala mo rin sa kanya, 1 siglo na tayong nasa negosyo ng halamang gamot. Anumang klase ng sangkap ang kailangan niya, kaya naming ibigay. At higit sa lahat, dagdag pa ni Henry, tanungin mo kung maari tayong pagkalooban ng 1 bote ng mahiwagang gamot. Kapalit nun, utang na loob ng buong angkan ang isusukli namin. Sigurado akong hindi niya ito matatanggihan. Maagang-maaga pa lang, naghahanda na si Adrian Laurent na lumabas para mamili ng mga gulay, nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Lyra Chin ang tumawag, ang palaban ngunit kaakit-akit na anak ng pamilyang Chin. Mabilis at masiglang boses ang bumungad sa kanya. Mr. Laurent, andyan ka po ba sa bahay ngayon? Napakunot noo si Adrian at sinagot ng malamig pero mahinang boses, oo, nandito ako. Bakit, may kailangan ka ba sa akin? Tumawa si Lyra, medyo may kaba. Hehe, kasi po. Pinadala ako ni Papa para maghatid ng mga halamang gamot. Sabi raw kasi ni Juliet, kailangan nyo raw ito. Kung okay lang po, ihahatid ko na sa inyo. Wala si Elise sa bahay, abala sa kanyang studio. Ang matandang bayna naman ay sinamahan pumunta sa Light Residences para tignan ang progreso ng renovation. Sa madaling salita, si Adrian lang ang nasa bahay. At dahil ayaw niyang magduda pa ang dalaga, agad siyang tumugon, sige, dumiretso ka na rito. Talaga po. Salamat. Malapit na ako. Masayang tugon ni Lyra.
Makalipas lamang ang ilang minuto, may kumatok sa pintuan. Pagbukas ni Adrian, bumungad sa kanya si Lyra, nakasuot ng light brown na bestida at itim na shawl, habang ang kanyang mahabang buhok ay malayang bumagsak sa balikat. Bitbit niya ang isang malaking malita at halatang kinakabahan. Magandang araw po, Mr. Laurent. Ako po si Lyra. Ewan ko po kung naaalala niyo pa ako. Hindi lingid kay Adrian ang tensyong bumabalot sa dalaga. Alam niyang sinabi ng ama ni Lyra ang kahalagahan ng relasyon nila kay Mr. Laurent. Marahil, buong gabi siyang hindi nakatulog sa pag-iisip kung paano haharap sa kanya ngayon. Adrian, sa kabila ng kanyang katalinuhan, ay hindi pa rin lubos na maintindihan kung bakit tila nagbago si Lyra. Mula sa pagiging maangas at mainitin ng ulo, ngayon ay parang mahinhin at maamong babae. Ang dating, maanghang na sili, biglang naging preskong pipino. Kaya tinanong niya, may bahid ng pagtataka sa tinig, anong nangyari sa'yo? Parang ang laki ng ipinagbago mo mula nung huli tayong nagkita. Namula si Lyra at marahang yumuko, Mr. Laurent, pasensya na po talaga sa naging asal ko noon. Wala po akong alam. Nagkamali po ako sa harap ni Master Laurent. Sana po mapatawad niyo ako. Ngumiti si Adrian. Mukhang malaki talaga ang pagbabago mo. Tumabi siya at nag-anyaya. Huwag na tayong magkwentuhan sa pintuan. Pasok ka. Agad na pumasok si Lyra, bitbit pa rin ang malaking malita. Napansin ni Adrian ang hirap sa paghatak ng kahon. Kahit pa isa itong sanay na babae sa training, halatang mabigat ang laman. Ano bang laman ng kahon mo't parang ang bigat? Tanong niya. Mga halamang gamot po, sagot ni Lyra habang binubuksan ang kahon. Galing po ito kay Papa. Puro high quality herbs po ito, lahat pinili para sa inyo. Pagkabukas ng kahon, tila kumislap ang mga mata ni Adrian. Mga halamang gamot na bihirang makuha, at kahit siya ay hirap hanapin ang ganitong kalidad. Paanong nakakuha ang ama mo ng ganito karaming dekalidad na gamot? Tanong niya, di makapaniwala. Alam niyo po kasi, Mr. Laurent, paliwanag ni Lyra, ang pamilya po namin ay negosyante ng halamang gamot. Nagsimula pa po noong panahon ng mga incheck. May sarili kaming grupo ng tagakuha ng mga halamang ligaw. Noon pa po, nagsusupply kami sa mga prinsipe sa kabisera pati sa mayayamang negosyante sa Timog. Kaya hanggang ngayon, buhay pa rin ang negosyo namin. Pagkatapos ay lumapit pa si Lyra at mahigpit ang tinig. Sabi rin po ni Papa, kung kakailanganin niyo po ng halamang gamot sa hinaharap, huwag na po kayong magdalawang isip. Kami na po ang bahala. Hindi maitatanggi ni Adrian ang tuwang nadarama. Simula nang matuklasan niya ang 9 Secrets of Heavens, marami na siyang natutunang kakaibang kaalaman sa medisina, mga race eta at teknik na wala sa kahit anong libro. Ngunit may mga sangkap siyang hindi pa man lang naririnig. Kaya lubos ang kanyang tuwa. Walang kahirap-hirap. Bulong niya sa sarili. Tila ang matagal kong hinahanap ay kusa nang dumating. Ngumiti siya kay Lyra. Napakaganda ng balita mong yan. Malaki ang maitutulong ng pamilya niyo sa mga proyekto ko sa medisina. Tila may gustong sabihin si Lyra, pero ilang beses siyang nag-atubili. Hanggang sa bigla siyang lumuhad sa harap ni Adrian. Nagulat siya. Lyra, anong ginagawa mo? Nakatiklop ang kamay ni Lyra at nanginginig ang boses. Mr. Laurent. Narinig po kasi ni Papa na gagawa kayo ng mahiwagang gamot, matagal na po siyang nangangarap ng ganon. Kaya po, hindi na niya maituloy. Parang naipit sa lalamunan ang kanyang pakiusap. Sanay si Lyra na siya ang hinahangaan, hindi siya ang humihiling. Kaya't ang pagtayo sa harapan ni Adrian at pagmamakaawa ay tila isang panibagong kabanata sa buhay niya. Ngunit si Adrian, kahit hindi pa sinasabi ni Lyra ang buong nais nito, ay nabasa na ang kanyang iniisip. Gusto ba ng ama mo ng mahiwagang gamot? Tanong niya, banayad ang tinig. Tahimik na tumango si Lyra. Kung masyado pong abala, hindi na po namin ipipilit. Ngumiti si Adrian, bahagyang pinandilatan ang mata sa biro. Ang gamot na yon. Pinakamababang uri lang yun ng race eta sa 9 Secrets of Heavens. Mas madali pa kaysa sa paggawa ng siopaw. Basta't may sangkap, ilang minuto lang, tapos na. Alam niyang kung mapapabilang niya sa hanay ang pamilya Chin, mas magiging madali ang lahat ng proyekto niya. Kaya't inabot niya ang kamay, tinulungan si Lyra na tumayo, at sinabi, gagawa ako ng gamot para sa ama mo. Napanganga si Lyra, puno ng saya ang mukha. Di talaga po. Oo naman, sabi ni Adrian na may ngiting may halong biro, kahit hindi ko naisipin si Mr. Chin, dahil lang sa kagandahan mo, mahirap na akong tumanggi. At sa isang iglap, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Lyra. Para siyang batang nakatanggap ng regalo sa Pasko.
At sa huli, malambing ang tinig ni Adrian, dahil may magandang ugnayan na tayo sa pamilya nyo, bibigyan kita ng 2 piraso ng mahiwagang gamot kapag natapos ko na ito. Maging si Henry Chin o Lyra, ni hindi man lang sila naglakas loob humingi ng magic pill mula kay Adrian. Sa isip nila, sapat na ang biyaya ng langit kung mapagkakaluban sila kahit 1 piraso nito. Dahil sa ganitong uri ng gamot, kahit ang isang taong naghihingalo ay maaaring maisalba mula sa bingit ng kamatayan. Para sa isang pamilyang tulad nila, napakalaking bagay nito. Pero hindi nila inaasahan, hindi lang isa, kundi 2 pa ang ibibigay ni Adrian. Napatigil si Lyra na parang tinamaan ng kidlat. Nang marinig niya iyon, nanlaki ang mga mata niya sa gulat, at agad na nabalot ng luha ang mga iyon. Mabilis ang pag-agos ng mga luha, mas malalaki pa sa munggo. Nang makita iyon ni Adrian, napangiwi siya sa awa. Umiiyak si Lyra habang garalgal ang boses na nagtanong, Mr. Laurent, totoo po ba yun? Ngumiti si Adrian. Bakit? Natatakot ka bang nagsisinungaling ako? Hindi po. Hindi po ako nagdududa. Agad na umiling si Lyra habang tumutulo pa rin ang luha. Napangiti si Adrian sa pagiging inosente at kakatean ng dalaga. Pinunasan ni Lyra ang mga mata at ngumiti ng may tuwa. Hindi ako makapaniwala. Maraming salamat po. Maraming salamat po. At saka siya yumuko bilang paggalang. Alam niya, kahit ang ama niyang si Henry ang makarinig mismo sa sinabi ni Adrian, tiyak na luluhod ito sa sobrang pasasalamat. Tiningnan ni Adrian ang masigla at halos nanginginig sa tuwa na si Lyra. Sabihin mo sa papa mo, Lyra, na ako'y lalaking marunong tumyupad sa salita. Pagkatapos kong may handa ang gamot, bibigyan ko siya ng 2 piraso. Pero sa hinaharap, kung sakaling may kailangan ako mula sa pamilya ninyo, huwag sana niya akong tanggihan. Naiintindihan mo ba? Masiglang tango ni Lyra. Opo, Mr. Laurent. Naiintindihan ko po. Salamat po talaga. Tumango si Adrian. Sige na, hindi mo na kailangang lumuhod. Tumayo ka na. Opo. Sagot ng dalaga, sabay tayong dahan-dahan. Ngumisi si Adrian. Hindi naman tayo nasa pelikula ng sinaunang mga mandirigma. Hindi mo kailangang maging ganun kaseryoso. Ngunit mabilis ang sagot ni Lyra. Lagi po akong pinaaalalahanan ni Papa na rumspito sa mga nakatatanda. At kayo po, Mr. Laurent, ay may kapangyarihang lampas pa sa imahinasyon, dapat lang po kayong igalang. Napangiti si Adrian at tumango. Aaminin ko, noong una kitang makita, akala ko'y isa kang batang lumaki sa layaw. Pero ngayon, heto ka, may daladalang regalo at may wastong pag-uugali. Impressive. Namula si Lyra sa papuri, pero medyo nahiya rin. Sino ba siya dati? Isang wild child, isang maliit na pepper na walang sinasanto. Pero ngayon, sa harap ni Adrian, para siyang isang maamong pusa na gustong-gusto magpasikat sa amo niya. Lalo na't may utos ang ama niyang huwag siyang Bobby Gwyn. Nang mapansin ni Adrian na palubog na ang araw, sinabi niya, Lyra, kukunin ko na muna ang mga halamang gamot. Kailangan ko na rin kasing mamalengke. Gusto mo bang sumama? Napagtanto ni Lyra na naistorbo niya si Mr. Laurent. Agad siyang yumuko, hindi ko na po kayo aabalahin, Mr. Laurent. Umiling si Adrian. Huwag mo nang isipin yun. Sabihin mo na lang kay papa mo na kokentaken ko siya kapag handa na ang gamot. Opo, Mr. Laurent. Muli siyang yumuko sa pasasalamat. Hinawakan ni Adrian ang braso ni Lyra upang pigilan siya sa pagyuko, sa kanya itinabi ang mga halamang gamot sa kusina. Pagkatapos ay sabay na silang lumabas. Sa labas ng compound, paulit-ulit na nagpasalamat si Lyra bago nagpapaalam, bitbit ang sobrang kasiyahan sa puso. Pagkaalis niya, bumalik si Adrian sa kanyang anyong ordinaryong manugang, bitbit ang kariton at pakete ng sabang panlaba, habang patungo sa maliit na palengke malapit sa bahay. Pagka-uwi ni Lyra, tila may apoy sa dibdib niyang hindi mapawi. Sa loob ng mansyon ng mga Chin, hindi mapakali si Henry Chin. Palakad-lakad ito sa sala, abot-abot ang kaba. Hindi niya alam kung mapagbibigyan ba ng isang tao tulad ni Adrian ang kanyang hiling, lalo't alam niyang kahit gusto niyang maging aso nito, baka hindi pa rin siya pansinin. Sa Nanjing City, mas malakas ang pamilyang Chin kaysa sa mga Dupont, pero kulelat pa rin kumpara sa mga Montreuil. At ngayong si Adrian ay itinuturing ng Montreuil bilang panig nila, saan pa lulugar ang isang tulad niyang Chin. Ilang saglit pa, dumating na ang sasakyan ni Lyra. Pagkababa nito sa loob ng compound, mabilis na sinalubong siya ni Henry. Anak, kumusta? Pumayag ba si Mr. Laurent? Tila bulaklak na bumukadkad sa sobrang tuwa, tumango si Lyra habang luhaan.
Papa, pumayag siya. Talaga. Napahalakhak si Henry. Ngunit lalong nabigla sa kasunod na sinabi ni Lyra. Papa, sabi po niya, bibigyan niya tayo ng dalawa. Ha? Napanganga si Henry. Dalawa. Sigurado ka ba? Hindi ka nagkamali ng dinig. Tila sabog sa kabatuwa ang dibdib ni Henry. Tumango si Lyra, buong seryosong sinabi, 2 magic pill po, Papa. Malinaw na malinaw kong narinig. Diyos ko po. Napaupo si Henry, halos maiyak. Gustong itulak pataas ni Mr. Laurent ang ating pamilya. Nagmadaling paliwanag ni Lyra, ang sabi po niya, kung kailangan niya ng mga halamang gamot sa hinaharap, dapat tayong makipagtulungan. Napakagaling, anak. Napakagaling. Ani Henry. Dahil sa kanya, may pag-asa na tayong umahan muli. May bagong liwanag para sa pamilya natin. Bigla siyang napatigil, tapos tinanong, nang makita ka ba ni Mr. Laurent, may sinabi ba siyang espesyal? Namula si Lyra, pati leeg niya'y namintog sa pamumula. Sabi niya. Ano nga? Sabihin mo na. Yuzisa ng ama. Ay iyon pong, dahil daw sa ganda ko, hindi niya matanggihan. Hahaha. Napahagalpak sa tuwa si Henry. Aba, mukhang may pag-asa. Lyra, isang araw baka maging manugang ko rin si Mr. Laurent. Hahaha. Papa naman. Nashock si Lyra, namula, at halos tumakbo pabalik sa kwarto. Ngunit wala pa ring preno si Henry. Pwede mangyari yan. Lyra, kailangan mo lang pagbutihin. Si Mr. Laurent ay may kapangyarihang pambihira, at alam kong hindi siya sumusunod sa mga pamantayang moral na alam natin. Kung hindi, bakit siya naging manugang ng mga Russo? At sa di mapigil ang tuwa, dagdag pa niya, Lyra, kung magkaanak kayo ni Mr. Laurent, hi. Pamilya natin ay tuluyang ongat. Papa. Tinapin ni Lyra ang mukha sa hiya. Nakakahiya po. Bastos. Sabay takbo pa itaas, naiiyak sa hiya at kilig. Ang balita tungkol sa paglikha ni Adrian Laurent ng isang mahiwagang gamot ay kumalat na parang apoy sa hangin sa mundo ng mga makapangyarihang pamilya sa lungsod ng Nanjang. Maging sina Lionel Dupont, ang pinuno ng pamilyang Dupont. Dexter Perrin, may-ari ng Grand Pavilion. At Dante Morel, ang hari ng Evergrande Mansion, lahat sila'y nakaamoy ng balita. Bagamat hindi lahat ay may lakas ng loob na humarap kay Adrian at humingi ng gamot, si Lionel Dupont lamang ang may sapat na tiwala sa sarili upang makiusap. At bakit nga ba hindi? Nauna na siyang nagpamalas ng katapatan kay Adrian, nag-alay pa nga ng isang villa sa Light Residence na mahigit 100 na milyong piso ang halaga. Kaya't nang hapon ding iyon, walang pasubaling nagtungo si Lionel sa tahanan ni Adrian upang makiusap para sa isang piraso ng mahiwagang gamot. Hindi naman siya binaygo ni Adrian. Sa kabila ng pagiging matapobre ng anak at pamangkin ni Lionel noon, matapos ang mga tinamong leksyon mula sa kanya, ang buong angkan ay tila naging kordero sa harap niya. Para kay Adrian, kung gamot lang, hindi siya mademo, lalo't alam niyang wala namang masamang intensyon si Lionel ngayon. Nang marinig ang kumpirmasyon mula kay Adrian, halos lumuha si Lionel sa tuwa at 3 beses na yumuko sa sahig bilang pasasalamat. Ang mayayaman, sa totoo lang, ay higit na takot mamatay, para sa kanila, ang isang ganitong uri ng gamot ay parang tiket ng buhay. Matapos ang pag-uusap, agad na nagbalik si Adrian sa loob ng bahay at nagsimulang magpino ng mga halamang gamot. Sa pagkakataong ito, isang bagong batch ng mga tableta ang kanyang ginawa, 30 sa kabuuan, at ginamitan lamang ng 10% ng kanyang mga sangkap. Ngunit dahil mas mataas ang kalidad ng mga sangkap at kumpleto ang race eta, ang epekto nito ay higit pa sa 10 ulit kaysa sa dati. Kung ang dati kayang lunasan ang malubhang mga pinsala sa loob ng katawan, ang bagong gamot ay halos makapagpanumbalik ng isang tao mula sa bingit ng kamatayan. Maging si JT Yansheng, na matagal nang pinahihirapan ng kanyang mga sakit, ay kayang pagalingin ng kalahating kapsula. Sa isang matinding habulan kung saan tanging isang hininga na lamang ang natitira, isang tableta lang, ligtas ka na. 20 ang itinabi ni Adrian para sa sarili. Ang 10, tinawagan niya ang mga pinag-uukulan, Juliet, Henry Chin, Lionel Dupont, at si JT Yansheng. Sa gabing iyon, isang hapunan ang inihanda sa Evergrande Mansion para sa pamamahagi ng mga mahiwagang tableta. Pagkarinig ng balita, hindi makeably ng lahat ang tuwa at paghanga. Si Mr. Laurent ay tila isang dragon na bumaba sa mundo, sa bilis niyang gumawa ng gamot para bang gumagawa lang ng dumplings. Gabi na nang magsidatingan ang lahat sa Evergrande Mansion. Ngunit bago iyon, naghanda muna si Adrian ng hapunan para kina Elise, ang kanyang biyenan, at sa ina ng kanyang asawa.
Pagkatapos ay nagpaliwanag siyang may kaibigan sa ampunan na muling nagbalik at nais niyang makipagkita sandali. Sa tarangkahan ng Evergrande Mansion, naroon na sina Lionel Dupont, Henry Chin kasama si Lyra, si Juliet, si G. Tiancheng at ang kanyang apo na si Zai, at maging si Dante Morel mismo upang sumalubong kay Adrian. Isinara ang buong mansyon sa gabing iyon para lamang kay Adrian. Pagdating ni Adrian, nagsitayuan ang lahat at sabay-sabay na yumukod. Maligayang pagdating, Mr. Laurent. Ngumiti siya ng banayad, ang kanyang presensya ay para bang isang hari. Aga nyo naman. Kailan pa kayo dumating? Sumagot si Juliet, ang tinig ay may lamang at respeto. Mr. Laurent, dahil ikaw mismo ang nagayos ng pagtitipong ito, hindi namin pwedeng maliitin. Maaga kaming dumating upang ipakita ang aming paggalang. Sa gabing iyon, si Juliet ay tila Diyos ang bumaba sa lupa, nakasuot ng itim na evening gown na elegante at marangal. Ang manipis na telang tumitabing sa kanyang katawan ay mas lalong nagpatingkad sa kanyang perpektong figure. At higit pa riyan, ang kanyang mga mata, labi, at tekes, isang kagandahang hindi bastos, kundi nakaaaliw tingnan. Tunay nga, isa siyang Montreuil. Hindi naiwasang mapatingin si Adrian ng paulit-ulit. Sa mga sandaling iyon, hindi makikaila, kamangha-mangha si Juliet. Kung sa itsura at hubog ng katawan ay halos patas sila ni Elise, pagdating sa asal at ugali, tila may ilang baitang pa ang agwat. Isa si Juliet sa mga anak ng Montreuil, at ang elegansya at dignidad nito ay sadyang pambihira. Samantala, lumapit din si Lyra, namumula ang pisngi at bahagyang yumuko. Siya ay may ibang karisma. Kung si Juliet ay pinot matalino, si Lyra naman ay tila isang mandirigmang gininto ang babae na may halong kababaihan ng isang dalagang umiibig. Sa bahagyang paglalagay ng make-up, ang dati malamig na Lyra ay ngayon tila isang bulaklak na namukadkad sa liwanag ng tagsibol. Habang pinagmamasdan siya ni Adrian, hindi napigilan ni Juliet ang isang kakaibang sulyap, isang sulyap ng selos at pagtataka. Ang babaeng ito, may gusto rin ba kay Mr. Laurent? Alam niyang iniutos ng kanyang lolo, si Lucio Montreuil, na hikayatin si Adrian na maging manugang nila. At sa totoo lang, hindi na niya kailangang hikayatin pa ang sarili, nahuhulog na rin siya. Ngunit kung si Lyra mula sa pamilyang Chin ay may parehong hangarin. Magiging karibal ko ba siya? Walang kamalay-malay si Adrian sa tensyon ng dalawang babae. Sa halip, ngumiti lamang siya at nagsalita. Sa mga susunod na pagkikita natin, huwag na kayong masyadong formal. Ayokong may red tape. Basta't malinaw ang usapan natin, sapat na sa akin. Agad na bumaba ang mga kamay ng mga naroroon, tanda ng kanilang paggalang. Hindi po maaari, Ginoong Laurent, mariing sabi ni Henry Chin. Ang antas mo ay hindi namin pwedeng bastyusin. Sumabay si Lionel. Sa katayuan mo bilang pinuno ng Nanjang, kahit maghintay pa kami buong araw, walang reklamo mula sa amin. Sumingit si G. Tiancheng at itinaas ang kamay. Ang galing mo sa medisina ay hindi matatawaran. Ang sino mang nakakakilala sa'yo ay siguradong humahanga. Napailing si Adrian sa tila sabay-sabay na papuri. Sige na nga, pumasok na tayo. Huwag tayong magtagal dito sa may pintuan. Ngumiti si Juliet. Mauna ka po, Mr. Laurent. Tahimik na lumakad si Adrian papasok, at sinundan siya ng mga bigating personalidad sa lungsod, lahat ay nanatili ng kalahating katawan ang distansya sa likod niya. Sa loob ng Diamond Box ng Evergrande Mansion, handa na ang hapag, ng masasarap na putahe, alak, at ulam na bihira mong makita. Kaunti lamang ang inimbitahan ni Adrian, pero ang bawat isa ay mga haligi ng Nanjang City. Tumayo si Dante Morel, ang may-ari ng mansyon, at yumukod. Mr. Laurent, nang marinig kong dito mo gaganapin ang hapunan, nagpakabog na ako. Pinaghanda ko kayo ng pinakamataas na antas ng pagkain sa buong Diamond Box. Maging ang alak, 100 taong gulang na motay, pinadala pa mula Gusaw kagabi. Sana ay magustuhan mo. Bagamat alam na ni Dante ang kakayahan ni Adrian, ngayon lamang niya nakita kung gaano kalalim ang respeto ng mga malalaking pangalan sa lungsod sa taong ito. Sa harap ni Adrian, silang lahat ay tila mga tupa sa harap ng lobo. Ang makisama kay Mr. Laurent. Ibang klase. Ibang level. Isa siyang alamat. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Legacy in Disguise.